Hallelujah! Praise Jesus. Nakakakaba. Kinabahan ka na ngayon pa. Nakakakaba. Kabasta kung hindi ka nakabahan. Amen. Praise the Lord. So happy Friday to everyone. And let us prepare our heart again to this time. So praise the Lord. It's time again for me to share the Word of God. And magandang gabi po sa ating lahat. Magandang umaga, magandang hapon, and magandang afternoon sa mga taga-online kung saan man po kayo naroon. God is with you and He is with you. Amen? So praise the Lord. So lahat po ba tayo mananampalataya sa Panginoon? Amen. Lahat po ba ay kilala si Jesus Christ bilang tagapagligtas as their Lord and Savior? Amen? Amen. So I believe na lahat po tayo ay kilala ang Panginoon kasi ang next na pag-aaralan po natin ngayon is the most important na after knowing Jesus Christ. So may idea po ba kayo? Amen? So sino ba ang dapat nating makilala after knowing Jesus Christ? Amen? So it's about the Holy Spirit. Amen? So let us not talk about Jesus Christ, but the Holy Spirit. Amen? So maraming mananampalataya ang hindi kilala ang banal na Espiritu. Kagaya din po ako noon. Na pag nakarinig po ako ng Espiritu, ang feeling ko is multo. Akala ko multo kasi yun yung naka-mindset ko sa akin. Laging yun yung pinamulat sa atin na multo yung Espiritu. But growing to the spiritual life ay napakahalaga po pala ito sa ating mananampalataya. Amen? Kasi sabi ng Panginoon is the Holy Spirit is one of the most important in Christian life. Bakit? God give us the Holy Spirit to teach us how to live Christian life. And the Holy Spirit is God's provision for us to live Christian life. Di po ba? So napakahalaga ang Holy Spirit para sa atin bilang mananampalataya. Amen? Kasi halimbawa, God command us to love Him, to honor Him, and to praise Him with all our heart, mind, and spirit. So how we can do that if we don't have the Holy Spirit? Di po ba? Hindi po tayo nakakapagpuri sa Panginoon noon dahil wala pa sa atin ang Holy Spirit. Tama? Amen. So, paano po natin mamahalin ang ating mga kaaway? Kasi yan naman ang command po sa atin ang Panginoon. How we can do good to those who hate us. Diba? So, mahirap po yun kung wala ang Holy Spirit po sa atin. Amen? So, how we can forgive to those who abuse us if we don't have the Holy Spirit. So I hope na for tonight ay marami po tayo matututunan about the Holy Spirit. So many of us do it with our own. Amen? Kasi nung wala pa tayong Holy Spirit, we respond with our own. Amen? But God says, we need Him so that He will give us the Holy Spirit to teach us, to empower us, to live the way He wants. Amen? Kaya nga kahit anong problema sa ating buhay, ay kaya po natin malagpasan ito dahil God teach us to na makayanan yung anumang problema sa atin. Amen? Kagaya sa akin noon na bagbaguhan lang din po ako, nagsisimba lang. But God reminded me that be still and know that who I am. Be still and know that I am God. So napakaganda yung tinuturo ng Panginoon sa atin na habang tayo po ay nananatili, nakikilala po natin siya. Di po ba? So be still and know that who I am. And after that, tinuro niya kung sino si Jesus Christ, and after that, now, the Holy Spirit. So this is very important to us kasi
if we know about the function of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we will become rooted to our faith na hindi po tayo basta-basta matatangay. So napakahalaga ito sa ating buhay. Amen? Para hindi po tayo magaya sa mga ibang Kristiyano na kahit 20 years na naglilingkod sa Panginoon, 10 years na naglilingkod, hindi pa mature yung kanilang pananampalataya. Amen? Yung nag-doubt pa sila, nag-worry pa sila, at hindi po nila alam kung saan po sila mag-i-stay. Na patalon-talon po sila like a grasshopper. But like a grasshopper, amen? But now, praise the Lord that He is so now, praise the Lord sa mga nananatili. Talagang ang Panginoon ay nagbubuk sa ating buhay. Amen? So, nagagawa lang naman natin yun because of our ignorance. But now, we will not be ignorance because the Holy Spirit will in us. Amen? So, sabi niya, I hope after knowing the Holy Spirit, we will all grow in faith, trusting God, and we will all grow in obedience to the Lord. Amen? So, napakahaba ng introduction mo pa. Let us pray. Hallelujah, Father in heaven, holy be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as heaven. It is in heaven. Lord, once again, we thank you for your word. Thank you, O God, for the Holy Spirit that we will learn tonight, O God. So I pray that each of us will be encouraged, will be empowered, O God, na mas lalo ka pa namin mahalin, mas lalo ka pa namin kilalanin, at ikaw, O Lord, ang tanging gabay po namin sa pang-araw-araw namin ng pamumuhay. Ikaw, O Lord, ang magbibigay, O Lord, ng way po namin, and magkaroon namin ang magturo po sa amin kung paano kami lumakad ayon sa salita in the almighty name of Jesus. So Lord, I declare that the work of evil shall not prosper in our life, but you will help prepare our heart, mind, and soul and spirit to receive the power of the Holy Spirit in the almighty name of Jesus. So thank you, Father. I declare victory upon victory in everything we do in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. So, Holy Spirit. Amen? So, Holy Spirit is the third person and Trinity. He is involved in creation of heaven and earth and even in our salvation. So, napag-aralan po natin ito noon. So, kung gusto niyo i-replay doon sa aking Facebook, yung title po niya is The Function of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So now, we will tackle about the Holy Spirit. So the Holy Spirit is God. Sabi niya doon sa John 4:24. Sabi niya, let us read. God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. Okay? So malinaw po dito na God is Spirit. So ang attribute ng God is He is powerful, infinite God, omnipresent, and all-knowing. Lahat po ng ano yung character ng Panginoon, yun din po ang character ng Holy Spirit, kasi ang Holy Spirit is God. Amen? Lahat po ba natin ang kilala si Holy Spirit bilang Diyos? Amen. So praise the Lord. So we must also worship the Holy Spirit in spirit and truth. Amen? So Holy Spirit, it has feelings also. Amen? It has feelings, emotion, at may puso po siya. Mababasa po natin yan sa Ephesians 4:30. Sabi niya dito, and do not grieve the Holy Spirit, for God with whom you were sealed for the day of redemption. Amen? So, the Holy Spirit has feelings and He has an emotion. Kaya huwag po natin saktan ang Holy Spirit. Amen? Kasi nasasaktan po siya.
di ba? Kapag nasasaktan po natin ang ating mga kaibigan, ang sakit-sakit noon. Kaya ganun din yung feeling ng Holy Spirit. Kaya huwag po natin saktan ang Holy Spirit, but we must love Him and we must worship Him in Spirit, in truth. Amen? So, marami pa pong patunay na ang Holy Spirit ay Diyos, but as we go on, ay maiintindihan po natin yun. So, let us go what is the work of the Holy Spirit. Amen? So, number 1, to empower us. Ito po yung Acts 1:8 na napakaganda po sa atin. Sabi niya dito, let us read, Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, into the ends of the earth. Amen? So napakaganda ang salita na ito. Sinasabi ito ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad na hindi pa siya nawawala dito sa mundo ito. Pero pinaalalahanan niya na after na mawawala siya dito sa mundo ito, He said that you will receive the power of the Holy Spirit and you will become witnesses into the end of earth, Samaria, Judea, and Jerusalem. So, receive the Holy Spirit in you. Amen? So, like us before, na kahit alam po natin na si Jesus Christ ang ating tagapagligtas, si Jesus Christ ang ating Diyos, alam natin na mahal na po tayo ng Panginoon. But if we don't receive the Holy Spirit, we don't have the power, we don't have the courage to declare that Jesus is Lord in our life. Di po ba? So we need the Holy Spirit we need to receive the Holy Spirit in our life para maka-witness po maka-witness tayo kay Jesus, right? Jesus Christ, kaya-kaya po natin i-share ang salita ng Panginoon, yung kabutihan niya. If we have the Holy Spirit, we have the power to represent the goodness of God. We have the power to reflect the Word of God. Di po ba? Di po ba? Amen. Amen. So, be empowered and receive the Holy Spirit. Number 2, He seals us. Ephesians 1:13-14. Let us read. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to those praises of His glory. Amen. So the Holy Spirit seal us. Amen. This is our guarantee that we are belong to the eternal life. We inherit the eternal life. Amen. So, di ba napapakinggan po natin yung mark of the 666. So, we will not be worried for that or kung ano man yung nangyayari sa mundong ito because we have the Holy Spirit. May tatak na po tayo. Kaya napakahalaga po sa atin ito that we must be sealed with the power of the Holy Spirit. Kaya napakahalaga din na we must receive the power of the Holy Spirit. Because without the seal of the Holy Spirit, we will not inherit the kingdom of God. Amen? So let us remember also that the Holy Spirit is God. Okay? So, kaya huwag po natin i-grieve ang Holy Spirit. Kasi Diyos siya, di ba? Kasi kung lagi natin sinasaktan ang Holy Spirit, kaya din po niya tanggalin yung seal sa atin kung gugustuhin niya. Di po ba? Kaya don't grieve the Holy Spirit, but mas lalo pa tayo ma-inlove po sa Kanya. Amen? Kasi kung wala po yung mark ng Holy Spirit po sa atin, alam na po natin kung saan po tayo mapupunta. It is eternal death. Di po ba?
So praise the Lord. So number 3, He transformed us. Amen. Praise the Lord. Sabi niya sa Ezekiel 36:27, and I will put my spirit in you, and you move to follow my decrees, and be careful to keep my laws. Amen. So, sinabihan ni God si Ezekiel na He will put a spirit in him. Kasi ang background po nito is yung ang tigas-tigas ng puso. Ang tigas-tigas ang puso ng mga Israel. Kaya sabi niya kay Ezekiel, I will put a spirit in you so that you will move to follow my decrees and be careful to keep my laws. Amen? So yan, dati rin po ako na gano'n na matigas yung puso ko dahil sa aking pangarap. Amen? Dahil sa aking pangarap na pag may nag-i-invite sa akin na mag-Bible study, sabi ko, Bible study ka dyan. Matulog din, tatanda, ipiksa, nagtrabaho. Amen? Kasi, kaya nga may gabi para matulog. Ganon yung puso ko noon. Pag nakarinig ako noon kasi, baby Christian pa nga ako noon, pag sabi nyo, nakarinig ako na magsimba kayo, i-offer you ang oras ko sa Panginoon. Sabi ko, magsimba-simba ka dyan. Kaya nga may lakas po tayo para magtrabaho at part-time kid. Di ba? So, ganun yung puso ko before, but praise the Lord, He transformed me. Amen? Kaya, yan, unti-unti na tinatanggal din niya yung mga hindi karapat-dapat para sa Kanya. Amen? Kaya, nandito po tayo para mag-focus sa Panginoon. Kaya, kasi sabi dito na, He will put, wait, pakibalik bro. I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Amen? So, if we transform with the presence of the Lord, we must be careful to follow the word of God that we are receiving daily in our life. Kailangan yung pag-labor po natin sa pag-grow sa pananampalataya is we are moving forward. We are keeping forward. Level up. Amen? Amen. Praise the Lord. Kahit mabagal, parang pag-go, at least nakakakitaan po tayo ng level up. Amen? Amen. So let us be transformed to the power of the Holy Spirit. Amen? Number 4, He is to help us, to teach us, to guide us, and to teach us to glorify Jesus. So, wala po dito kasi mahaba po ito. So, basahin po natin sa John 14, chapter 14. Nakasulat po doon na Jesus promised the Holy Spirit. So the Holy Spirit, alam po natin na the Holy Spirit will always guide us. He is always teaching us, and He is always teaching us how to glorify Jesus. Amen? So, we know that the Holy Spirit is not glorifying Himself, but He glorified Jesus. Even Jesus, He don't glorify Himself, but He glorified the Abba Father, and He glorified the Holy Spirit. Even Abba Father, He don't glorify Himself, but He glorified Jesus Christ. Di ba? So, we also as a Christian, we must glorify each other na hindi po natin tinataas ang ating mga sarili, but we glorify each other because we have the one Spirit. Amen? Number 5, He convict us. Makikita po natin dito sa John 16 verse 8. When He comes, He will prove the word to be in the wrong about sin, in righteousness, in judgment. Amen? So, tinuturuan po tayo ng Panginoon, Holy Spirit, kung tayo po ay nakakagawa ng mali. At nakakaranas po na tayo ng ganito lagi. Di po ba? Kasi kulang na kulang pa rin yung pagka-transform po natin sa ating buhay. So, the Holy Spirit will convict us. Kagaya po noong last week
na nagpunta po ako dito, kinuha ko yung barina kasi gagamitin ko doon sa flat po namin. So pag-uwi ko, may nagbibigay ng flyers. Nagbibigay ng flyers. Pinipilit niya. So sabi ko, huwag na kasi alam ko na may Jesus ako. Foreigner po siya. Foreigner siya. So pinipilit niya, take it. Jesus save you. Jesus save you. Sabi niya. So sabi ko, I know. Give it to others. Sabi ko. Tapos after na pagkaganon ko, magkahayag kami ng konti. Sabi na-convict ako ng Holy Spirit na bakit hindi kayo nag-usap na kahit konti na lang, kahit isang 1 minute, bakit hindi mo ako, hindi niyo ako pinag-usapan. So, sabi ko, Lord, sorry naman, kasi nagrarasa ako na gusto kong tapusin yung trabaho ko doon sa flat, pero, at yung main point ko doon, kilala ko ang Panginoon, so I don't need the flyers. Pero, na-convict talaga ako doon na why not to na magkwento ba? Siguro magkwento kami kung talagang kung talagang kilala niya din si Jesus Christ. Kasi sometimes may mga tao din na kahit nag-share po sila ng salita ng Panginoon is ang pagkaunawa niya, Jesus is tao lang, kahit nag-preach po sila ng gospel and they don't know the Holy Spirit, that God is, the Holy Spirit is God. So siguro yun po yung pagkaintindi ko kung bakit ako na-convict. So I hope next time na pag may ganon, I will give time to talk to the people who are giving flyers. Amen? So yan. So kahit pala kilala po natin ang Panginoon, but we have give time really to talk about Him to other people. Okay? So, yun. Number 6, He baptized us. Amen? 1 Corinthians 12 verse 13. For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to join. Amen? So we are all now identified a body of Christ if we are baptized with the Holy Spirit. Wala nang Jews and Gentiles, slave or free. So we have the Holy Spirit, we are equal to God. Amen? So we must receive and baptize with the Holy Spirit. Amen? Number 7, malayo pa tayo. Amen? He satisfies us or sanctifies us. Sabi niya sa Galatians 5:16-17, so I say, walk by the Holy Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not doing whatever you want. So ang laman po natin at Spirit ay magkalaban po ito. Kaya we must desire the Holy Spirit to satisfy us and to sanctify us. Amen? Magkalaban talaga ang spirit po natin at ang flesh po natin. Kaya we declare na yung spirit po natin, ma-overcome niya ang lust of the flesh po natin. Amen? Kasi we are now in God's presence. Na kailangan hindi na tayo nabubuhay sa laman ng ating katawan, kundi nabubuhay na po tayo sa banal na Espiritu. Amen? Number 8, He indwells us. Romans 8:9. You, however, are not in the realm of the flesh, but you are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Amen? So He indwells in us. The Holy Spirit indwells in us. Amen? So the Holy Spirit is indwelling in you. Amen. Praise the Lord. So the Holy Spirit is indwelling with you.
So, if the Holy Spirit is live in you, mararamdaman mo po yan kahit mag-isa ka. But if you don't have the Holy Spirit and you are weak in the, halimbawa, ganito, we are gathering and we are praising the Lord, we experience the Holy Spirit. The Holy Spirit is with us. Ganun po yung nangyayari. But, kung wala kang Holy Spirit sa'yo, if you are alone, hindi mo na mararanasan yung Holy Spirit. Kaya napakahalaga na you receive the Holy Spirit, and it will live in you. It will live in you. It will indwell in your heart. So that kahit mag-isa ka man, mararamdaman mo pa rin yung Holy Spirit. Amen? So, receive the power of the Holy Spirit so that He will be in you forever and ever. And sabi niya dito na, pakibalik bro, na they do not belong to the Christ. If the Holy Spirit is not in you, you are not belong to Christ. So, let us receive the power of the Holy Spirit. Amen? Now,